Maaari bang magsitayo ang lahat at tayo ay mananalangin na pamumunahan ni Gian? Sana naman ang anak ng Espiritu Santo. Amen. Magandang buhay. Mabuting tao. Mabuting tao. Magandang buhay. Kamusta naman kayo mga bata na nasa baitang anim? Ayos na ako. Ayan, ayos na kayo. Pakita nga ng matatamis ng ngiti. Pakita nga sa inyong mga mukha. Ayan ang tatamis. Bago tayo magpunta sa ating talakayan, kakantahin muna natin o aawitin ang ating pambungad na awitin na may pamagat na AP song. Meron ako dito ng video ni Binibining Micaela at ito sasabayan sa pag-awit at pagtinda. Isang beses pa, mas may energy o mas may nakasama awit. Mataray, sa lipan lipunan natin at mag-aral. Tayo na at matuto, sa lipan lipunan natin at matuto. Tayo na at masaya, sa lipan lipunan natin at masaya. Tayo na at makinig, sa lipan lipunan natin at makinig. Ayan, nasiyahan ba kayo sa ating pambungad na awitin? Oh! Ngayon, nais tulunin kayo sa inyong kanan at kaliwa. Tignan ang inyong mga katabi at sabihin sa akin kung sino ang lumiban sa ating klase. Asahan ang sekretarya ng klase? At kayo, maaaring masabihin sa akin kung sino ang lumiban? Kumpleto ang inyong o walang lumiban sa inyong klase ngayong araw. At dahil dyan, nais kong bigyan nyo ang inyong sarili ng Fireworks Club. 1, 2, 3. Boom! Ayan, maaari na kayong umupo. Ngunit bago yan, tingnan ang ilalim ng inyong upuan at tingnan kung may sukal. Kung may sukal, pakalagay muna sa bulsa ng inyong mga bag at mamaya itapon nyo sa tamang basurahan. Ngayon, magkakaroon tayo ng mabilisang pagsasanay. Ang panuto, tutukuyin nyo lamang kung ito ba ay impluensya ng Amerikano o Hapones. Kung ito ay impluensya ng Amerikano, kayo ay papalakpak ng 3 beses. Ang sinisigaw nyo ang Amerikano. At kung ito naman ay Hapones, kayo ay papadyak ng 3 beses. 1, 2, 3 at ang isisigaw ay Hapones. Sige na, subukin natin. Unang larawan. Ikalawa. Ikaapat. At ang huli. Kayo husay naman talaga. Ngayon naman, magkakaroon tayo ng ating pagbabalik-aral. Sino ang nakakatanda sa inyo na tinalakay natin kahapon? Edison, ano ang ating tinalakay kahapon? Death March. Death March. Kaya upang malaman kung kayo ba ay may natutunan sa ating talakayan, magkakaroon tayo ng isang gawain. Pakibasa nga ng sabay-sabay ang panuto. Piliin ang wastong sagot sa bawat tanong. Pakibasa nga ang bilang isa, heart.
Pakilakasan ang tinig sa pagbabasa. Pati ang pagpipilian, pakibasa. Sino ang gustong sumagot sa bilang isa? Magtaas nga ng kamay. Almen. At ang pagsasagot ay bibilugan nyo gamit ang whiteboard marker. Punta dito sa harapan ang gustong sumagot at bilugan. Bilisan sa pagpunta sa harapan. Tama ba ang sinagot ni Almen? Tama ang kanya naging kasagutan. Sa ikalawang bilang, pakibasa nga, Kate. Pati ang pamimilian, pakibasa, na may malakas na tinig. Nilagay sa babon o sino ang gusto sumagot sa ikalawang bilang? Mark, o sige nga. Tama ba ang sinagot ni Marco? Lahat ba nang nabanggit? Magaling sa ikatlong bilang, makibasa mo nga na may malakas na tinig, Andre. Sino ang mga biktima ng death march? A. Sumukong sundalong Pilipino at Amerikano. B. Mag-aaral. C. Mga negosyante. D. Mga mahihirap na Pilipino. Sino ang gusto sumagot sa ikatlo? Bilang Edison. Punta dito sa harapan, makibilugan. Tama kaya sinagot ni Edison? Ang mga sumukong sundalong Pilipino at Amerikano ba? Kayo huhusay. Ngayon naman sa ika-4 na bilang, pakibasa mo nga, Matthew. Kailan nagsimula ang death march? A. February 7, 1941. B. Enero 2, 1942. C. February 2, 1942. Letter B. Abril 9, 1942. Sino ang gusto sumagot? Sige nga siyan, punta dito sa harapan. Tama kaya ang sinagot ni Sian? Magaling. At sa uling bilang, sino ang gustong pumasa? Taas ng kamay. Sige nga, Gian. Nagsimula ang paglalakad ng mga sundalong Pilipino at Amerikano na sumulong sa mga awal. A. Maynila. B. Quezon. C. Batangas. D. Bataan. Saang lugar kaya? Sino ang gusto sumagot, Almen? Bilisan, Almen. Tama kaya ang sinagot ni Almen? Talaga naman, kay gagaling kayo ay natuto sa ating talakayan kahapon. May naman tayo ay dadako sa ating pagganya. Ano kaya ito? Nakikita nyo ba ang hawak ni teacher? Ito ay isang kahon na may mga numero. Ang mga bilang dito ay may katumbas na bilang sa mga folder na ito. Ngayon, kailangan kulong-kulong tayo sa mag-aaral. 5 para sa tagahagis ng kahon at 5 naman para sa tagahawak ng mga folder. Una-unahin natin ang paghagis ng kahon. Hindi nga, Marco, Jurgen, Almen, Gian, at Aldrin. Ilan na kayo? 5? 5 muna. Hawakan ang kahon, pumila ng maayos. Tigil-tigisa lang ang paghagis. Kapag naulit ang numero na lumabas sa kahon, ulitin ang paghagis. Maliwanag. At kailangan ko ulit ng 5 voluntaryo para maghahawak ng folder. Matthew, Alvin, at Leia, Kate, Alger. 6. 5 na ba kayo? Sa 6, isa pa si Aldrin. Bilis, lumina kayo dyan sa harapan. Dito, linya kayo ng maayos. Asugoy ng onti doon para makapaghagis ng kahon yung mga maghahagis. Sige nga, unang paghagis, Marco.
number 4 o bilang 4. Nasa niyo ang bilang 4, diyan ka lang at buksan mo ang iyong folder nung kita sa klase. Kilala niyo ba ang anime na yan? Opo! Ano ang pamagat ng anime na yan? Sino ang pangunahing bida? Kilala niyo ba? Si Bosa kasi? Marco Maria ng bot. Ikalawa naman maghahagis ng kahon. Ang lumabas ay bilang 5. Kaya mo lamang nakabukas ang iyong folder, Matthew. Pakita mo yan doon sa iyong klase. Kilala niyo ba ang anime na yan? Ano ang pamagat? Sino ang pangunahing bida? Agad doon paghagis ng kahon naman tayo. At lumabas nga ang bilang 4, nabuksan na, ihagis ulit ang kahon. Lumabas ang bilang 6, ipakita sa klase ang folder, ano kaya ang laman? Kilala niyo ba ang anime? Diba, ano ang pamagat? Si Naruto, siyempre ang pangunahing bida ay si Naruto. Sunod naman, pakihagis ng kahon. Ang lumabas ay bilang 5, naulit na, kaya ay hagis ulit. Ihagis ko ulit dahil lumabas na ang bilang 4. Sige lang, ulit ang mga numero. Pakitaasan ang paghagis, Almen. Ayan po, lumabas ang bilang 1. Pakita sa klase. Ang bida ay si Mona. Ihagis mo ay Ariel. Ang lumabas ay bilang 3. Ipakita mo nga yan, Kate. Ngayon maaari ka ng buhay, Ariel. Yan ay Goku. At syempre, buksan na natin ang nasa ikalawang bilang. Pakita mo na nga yan ay Kateya. Ngayon, mag-iwahiwalay kayo at ipakita sa buong klase ang mga anime na iyan. Pamilyar pa kayo sa mga anime na yan? Alam niyo ba ang kanilang mga pagkatutulad? Yan ay original na ginawa ng mga Hapones. Kaya ang ating talakayan ay may kinalaman sa mga Hapones. Maaari nyo nang i-click ang folder at ipatong dito sa lamesa. Ang ating talakayin ay patungkol sa pakibasa nga naman sabay-sabay. Pakidulungan niya ako sa pag-alis Gerald ng mga materials. Noong ika-20 siglo, nananatili ang Asya na sakop ng mga kanluraning bansa. Anong halimbawa ng mga kanluraning bansa? Ang Estados Unidos, o sa English, iatawag natin United States of America. Sabi ng mga Hapon, galit sila sa mga Amerikano nasa kanluraning bansa. Dahil, bakit kailangan ng kanluraning bansa ang mamahala sa Asya? Ang sabi ng mga Hapones, ang Asya ay para lamang sa mga Asyano. Pakiulit nga. Ano kay gagaling. At syempre, nararapat na alam muna natin ang mga gabay na tanong pag tayo na ay nagtatalakay. Ito ang mga isa sa isip ninyo o isa sa alang-alang. Pakitandaan ang mga tanong ito dahil ito ang mga matasagot sa ating talakayan. Pakibasa nga ng sabay-sabay ang unang tanong. Ano ang motibo ng mga Hapones sa kanilang pagsakop sa ating bansa? Ikalawa? Ano ang kanilang inatupad sa layunin ng kanilang pananakop? At sa ikatlong bilang? Ano ang naging bunga o resulta ng kanilang pagsakop sa ating bansa? Pakitandaan ang mga tanong na yan, ha? Upang ayun natin sasagutin sa ating talakayan. At syempre, kailangan alam din natin kung ano ba ang mga lituntunin kapag tayo na ay nagtatalakay o kaya ay gumagawa ng ating mga gawain. Pakibasa nga ang tandaan. Ang unang bilang pakibasa, Aldrin. Makinig sa instruksyon ng guro. Ikalawang bilang pakibasa mo nga, Andre. Huwag sabayan ang guro sa oras ng pagtalakay. Sa
Sa ikatlo naman, Hari. Doon ang sa inatas ng gawain. At sa ika-apat, siya, pakibasa nga. Makilahok sa pagkatanggalan. At ang huling bilang naman, ni Edson, pakibasa. Sumunod sa tinakdang pagpasa ng gawain. Yan ang dapat niyong isa-isip, ha? Yan ay ating kasunduan sa ating nagiging talakayan. Ngayon naman, igugrupo kayo sa 4 na pangkat. Ang dalawang linya ng upuan na ito ay magsisibing pangkat 1, pangkat 2, pangkat 3, at pangkat 4. Bawat isang grupo ay maglalabas ng samputang papel at kayo ay mag-brainstorming o magbibigay ng puro patungkol sa tanong na ano-ano ang meron sa Pilipinas kaya kung bakit marami ang nagnanais sumakop dito. Maliwanag, bawat isang miyembro ay nararapat na magbigay ng kanyang opinyon sa inyong pagsagot sa grupo. Maliwanag? At pagkayanin nun, kayo ay babasahin ninyo ang inyong mga nasagutan. Isang voluntaryo lamang. Maliwanag? Ngayon, maaari na kayong bumilog sa inyong bawat grupo. Ang bilog ng grupo isa ay dito, sa likod naman ay 2. Dito lamang po ang bilog 3 at ang bilog ng pangkat na 4. Huwag po kayong masyadong maluwang. Dito lang po ang grupo pangkat 3. Magkakatapat po dapat yan. Kayo ay bibigyan lamang ng 5 minuto sa pagsasagot. Maaari na kayo magsimula. Ilabas ang sagot ang papel. Gumawa ng tahimik. Paramihan po yan ang magbibigay ng kasagutan. Sa tanong na, ano-ano ang meron sa Pilipinas kaya kung bakit marami ang sumasabot o umaangkin dito? Bawat isang membro ay nararapat magbigay ng kanilang opinyon patungkol sa katanungan. Bawat isa ay magbibigay ng kanyang sagot patungkol sa katanungan. At pagsasamahin iyon upang mas makabuo ng mas makahulugan na kasagutan. Huling 2 minuto sa pagsasagot. Yan po ay parang minhan ng may susulat sa inyong mga papel. Tapos na po bang magsagot? Anong pangkat na po ang tapos magsagot? Pakitaas ng kamay.
Ayan, may pangkat isa, pangkat dalawa, pangkat ayan, lahat ay tapos na. Ngayon naman, bumili ng isang membro, voluntaryo, upang basahin ang kanilang mga naging kasagutan. Ang pangkat isa, mauna. Pakibasa nga. Ayan, pinuto ng pangkat isa ang likas na yaman katulad ng ginto. Bigyan nga sila ng 3 bagsak. At ang ikalawang pangkat naman, pakibasa ang inyong mga kasagutan. Dahil gusto nila makawin ng ating mga likas na yaman tulad ng mga rice, abang-abang, at sugar. Ayan, pag-agaw din ng mga likas na yaman at mas marami silang binigay ng mga likas na kayamanan. Bigyan naman sila ulit ng 4 na bagsak. At syempre, nariyan ba ang pangkat 3? Pakibasa ang inyong kasagutan. Dahil madami tayong kasayasan. 2. Dahil gusto nilang lumawak ang kanilang teritoryo. 3. Dahil kulang ang mga Hapones sa kasayasan. Ayan, pinutol nila ulit ang likas na yaman at pagpapalawak daw ng teritoryo ang nabanggit na bago ng pangkat 3. Bigyan sila ng 5 bagsak. At syempre, andyan ba ang pangkat 4? Pakibasa ng malakas na tinig, na may malakas na tinig. Dahil tayo sinakot ng mga bunis, dahil meron tayo likas na yaman kagaya ng ginto, pang-busulat, Ayan, likas na yaman. Ang pagkakamukha ng inyong masinagot ay pagkakaroon ng likas na yaman dahil napakayaman ng ating bansa sa mga mineral, sa mga produkto na maaaring gamitin sa paggawa ng hilaw na paggawa ng mga produkto kagaya ng mga iba't ibang kagamitan. At kilala natin ang mga Hapones sa pag-iimbento at pag-iimbento ng mga produkto o kaya naman ay mga kagamitan sa pandigma. Ngayon, maaari na kayong bumalik sa dating pwesto ng kupuan at tayo ay tutungo natin sa ating taray. Ayan, tumungo po na may maayos na pagkilos. Ayos na ba ang lahat? Nakikita niyo ba ang aking hawak? Ilarawan mo nga ito. Gian, ano yung nakikita? Pakisabi sa akin. Isang mapa. Magaling. Ano pa ngayon nakikita? Bukod sa mapa. Mga lagaw at awan. Ito po ay nagpapakita ng pananakop ng mga Hapones sa silangang Asya. Dahil nga kanina nabanggit ko na sila ay may galit o ayaw nila sa pamamahala ng mga kanila ng bansa. Dahil ano nga ulit ang adhikain ng mga Hapones, ang Asya ay para lamang sa mga Kristiyano. Kaya naman sila ang namuo sa imperialismo upang makatatag ng mas pinalakas na samahan ng silangang Asya. Ngayon, at dahil doon, magkakaroon tayo nagkaroon sila ng motibo. Ipopokus natin ang ating lalakihin sa bansang Pilipinas. Nakikita niyo ba ang bansang Pilipinas? Pakita mo mga heart na saan ang mapa ng Pilipinas? Pakituro mo nga dyan. Sino ang makakapagturo sa akin? Ikaw mga King James, turo mo mapa. Talaga naman kayo dali naman ni King James. Bigyan niya ng 2 bagsak si King James. Ayan. At dahil dyan, nagkaroon ng motibo ang mga Hapones sa pananakop sa ating bansa. Pakibasa nga ang unang motibo. Edison? Sumakot ng teritoryo para sa Irahan at kailangan at malaking malaking populasyon. populasyon. Siyempre, nagkanais sa mga Hapones ng mas malawak na teritoryo dahil ang kanilang populasyon ay dumadami na. Kailangan nila ng lugar na mapagdadalhan ng kanilang mga kasasakupan ng mga hukbo dahil sila ay mga sundalo. Ano ba ang kinailangan kasi ng may malaking teritoryo, Marco? Magkakaroon ng maraming ari-arian at siyempre magiging mas malawak yung kanilang kasakupan. Siyempre, magiging mas malakas ang tingin sa kanila. Sa ikalawang motibo naman, pakibasa nga Gerald. Kailangan ng
Merkado. Produksyon. Dahil kailangan natin ng mga Hapones na sila ay mapag-imbento. Kaya naman, sila ay ginawa nilang pamilihan ang Pilipinas ng kanilang mga produkto. Pag tinangkilik ba natin ang kanilang mga produkto, anong mayayari sa ating mga Pilipino? Magkakaroon ba tayo ng pagunlad? Sa tingin nyo bakit kaya walang pagunlad? Pag gagano'n, pag tinangkilik natin yung nasa ibang bansa. Sino mga kasagot? Hindi mo masabi hindi sa loobin? Ha? Kapag tinangkilik natin ang produkto ng iba, sino ang kikita? Sino ang Hapones? Tayo, ano tayo? Wala, hindi tayo makita. Hindi tayo, maghihirap tayo dahil at natangkilik natin yung kanilang mga produkto. Sa ikatatlo naman, pakibasa mo nga ito, Almen. Kagamitang pandigba. Diba? Ginawa tayo pamilihan. Tapos ngayon, kukunin yung ating likas na yaman. Nagagamitin naman nila bilang na materyales sa paggawa ng kanilang mga produkto. Ika-apat naman, pakibasa ang hikahin ng mga Hapones. Kateya. Prosperity is here. Yung pinakita ko sa inyong mapa kanina, ito ang lawak ng sinasabing the greater is Asia, prosperity is here. Tukoy mo ang matawat na yung nakikita dyan. Heart. Anong matawat? Almen, magbigay. Ano ulit? Thailand. Magaling ng Thailand ay party ng Silangang Asia. At dahil sa mga motibong ito, nagpatupad ng patakaran ang mga Hapones. Sa tingin nyo, ano kayo ang mga patakaran ang pinatupad ng Hapones sa ating bansa? Pagkayari ng mga, bago tayo sinakop ng Hapones, ano ang sumakop sa atin? Amerikano, kagagaling. Kilala nyo ba ang mga watawat nito? Ano ang mga watawat? US, United States of America. Ang dalawa? Pilipinas. At ang huli ay? Ito ay magpapakita ng pagsakop sa Pilipinas. Nauna ang Estados Unidos, ikalawa naman ang ikatlo. Ikatlo na siya dahil ang wala pa ang mga Estados. Ikatlo ang Hapones na sumakop sa ating Pilipinas. Talaga namang pinag-agawan ang Pilipinas. Kaya tayo dyan nagkaroon ng mga patakaran ang mga Hapones upang may maksina kung ano yung mga dating mga pamamahalang ginawa sa Pilipinas. Pakibasa nga ang unang patakaran, pakitanda ng patakaran nito Pakibasa, Prince Dominic, ang unang patakaran. Ganap na pagtutulong ng pakikipag-ugnayan sa Estados Unidos. Pinagdan nila ang pagkipag-ugnayan o influensya ng mga Amerikano para mawalan na ng lubog ng ugnayan o makaktihan ng mga Pilipino laban sa kanilang pamamahala. Ikalawang patakaran, pakibasa, Andre. Ganap ng pagtatanggol ng kapangyarihang Amerikano. Ito ay ganap na pagtatanggal ng kapangyarihang Amerikano. So dito ang mga Hapones, dahil sabi na nila kailangan Asyano ang mamahala sa Asya. Kaya naman, ginawa nila, binago nila yung mga batas, yung mga patakaran, at inalis nila yung mga taong nakaposisyon sa pamahalaan na may kinalaman sa Amerikano. Sa ika-apat na, ikatlong patakaran, pakibasa nyo nga, ang sabay-sabay, ikatlong patakaran. Ayanin lang naman tayo ng mga Amerikano. Dahil ba sabi nila, ang Asya ay para sa masyado. O sige, sabi nila, kayo mga Pilipino, magtatag kayo ng pamahalaan. Kayo ang mamahala sa sarili nyo bansa. Ngunit, kada isang sangay ng pamahalaan doon, nagtalaga sila ng mga Hapones, kung saan sisiyasatin ang kanilang mga kilos. Diba? Hapones pa rin ang may utol sa atin. At ang ikapat na patakaran, okay, basa mo nga, Arco.
pagpapatuloy ng mga pinunong Pilipino sa posisyon. Ayan, yun naman pinagpatuloy pa rin daw ang posisyon ng mga pinunong Pilipino. Yan ay tumutukoy sa mga alkalde o mayor noon sa bawat bayan. Ngunit, nasa ilalim pa rin sila ng kamay ng mga kapulian. Kasi sunod-sunuran yung mga alkalde o mayor na yun. Pag sinabi na nga po na ganito ang gawin nyo, ganyan ang dapat ipatupad ng mga alkalde o mayor. At ang ikalima naman, pakibasa mo nga yung ikalimang patakaran. Ito ang Alvin. Pagalis ng kalayaan makapagsalita at makapagpapalala. Pag-alis ng kalayaang makapagsalita. Ano kayang ibig sabihin nun? Gerald, ito ba ay literal na ginawang pipe, tinanggalan ng dila ang mga Pilipino? Ano yung masasabi? Sino ang mga pagbigay ng kasagutan? Ano yung ibig sabihin ng pag-alis ng kalayaang makapagsalita? Gian. Yun ba ay literal? Ipaliwanag mo ang ibig sabihin mo para sa literal. Ito ba ay literal? Kung hindi, bakit nasabi mo hindi ito literal? Ano ang inyong pagkaunawa? Sino ang maaaring tumulong kay Gian? Kate, mukhang meron kang naisip, may sinusulat ka dyan. Sabihin mo na. Ngayon na mo pa dyan. Kapag sinabi, walang kalayaang makapagsalita. Ikaw ang mga bibig. Ano? Kunyari nakita na nilang mali yung ginagawa ng mga Hapones. Ngunit wala silang karapatang umimik. Hindi nila pwedeng kalabanin kung ano man ang pinagtututos ng mga Hapones. At ang ika-anim na patakaran mo naman, Gerald, makibasa mo nga. Mamahagi ng pagkain sa Pagrelasyon. Ano ang ibig sabihin ng pagrelasyon? Alam niyo ba? pamimigay. Pamimigay, tama kayo, magaling. Yun nung panahon ng mga Hapones, nagkaroon sila ng ration card. Yun yung binibigay sa bawat pamilya. At parang alam niyo yung pandemic, di ba? May staff na binibigay kapag bibigyan ng relief. O parang ganun, no? Sila ang mamokontrol sa mga pangangailangan ng mga Pilipino. At ang ikapitong patakaran, pakibasa nga na sabay-sabay. Pagliligid at pagpapalusap sa mga makalaban sa kanila. Yan, paglilitis at pagpaparusa. Kagaya ng inyong mga nakikita sa larawan na ito, ayan, no? Ang mga Hapones, inutukan nila ng mga baril ang mga Pilipino. Kapag nakita nila parang nagrebelde ito, nagre-rebelde sa kung ano man ang pamamahala sa kanila. Kaya nakikita nyo yung mga pamilya. Masyadong mahigpit ang pamamaraan ng mga Hapones. At syempre, ang ikawalong patakaran, pakibasa mo nga ito, Matthew. Pili sa mga programang pagpapaunlad. Sa mga programang pangpundaran. Alam niyo ba, nung panahon ng Hapon, meron silang hook laban. Sa hook balahab, hook laban kung saan ang mga anin ng mga magsasaka ay kinukumpiska ng mga Hapones. Sila na ang sila na ang nagpapaligay o nagrelasyon na magbit kanina, di ba? Sila na ang nagbibigay sa bawat pamilya. Sa isang linggo, ito lang ang bigas nyo. Yun, ganyan ang kanila naging patakaran. At ang ikahuli, syempre, paulit-ulit natin sinasabi ang pakibasa nga na sabay-sabay na. Ay paliwanag ang kahulugan ng East Asia. Prosperity is here. Ang Asya Ay pagkakalang sa mga Asyano. Tandaan nyo ito, mga patakaran. Pamilyarin nyo muna ang inyong mga sarili. Ayan. At dyan na nga nagkakot ang ating talakayan. Ngayon, meron akong mga magiging katanungan. Ngunit bago yan, pakitulungan mo muna ako mag-alis ng mga ito. Marco. Aldi, pakitulungan na nga ako sa pag-alis muna ng mga material. Aldi, pakitulungan. Ayan. Una, kanina tinalakay natin ang mga motibo. Magbigay ka sa akin ng motibo ng mga
Hapones sa pagsabog sa ating bansa. Ay, ngunit bago yan, papanoorin muna natin kung ano ba ang mga naging karanasan ng mga Pilipino sa pananakaw ng mga Hapones. Sino ang pinaghahanan ng mga nangis na katanggayuhan na nakagaw sa Pilipinas mula sa kanilang pagkaligay. Bago sa akin ang ikalawang diba, nagsimula na ang magkagiyak sa buhay namin ang aking pagladoy. Tingnan nyo dyan ang naging karanasan ng mga Pilipino sa pamamahala ng Hapones. Sinaktan ka na naman. Ano sabing talsikan? Ngayong mga Amerikano na namamahala ng lahat may karapatan, babae man o lalaki, upang magkasisang para sa kanilang sarili. Tatanggapin ko kung ano man ang katawa. Mamatay ako ng tangan. Mamatay ako ng tangan. Pinapangako ko, kuya, tuloy na magsisikap ako sa papasukin ko kaya para kapag tayo na ako at may dala ako na ang mangangalaga. Tupatay kasi magsinusumpa ako. Napakahirap talaga. Minsan makakita. Napakadali mo sa akin. Ngayon pa lang ako nagsisinga, mahal. Hindi ako papanig sa mga Amerikano sa mga ito. Ayoko ng digmaan. Ayan, nakita nila ang karanasan ng mga Pilipino sa panahon ng mga Hapones. Ngayon, tatanong ko kayo ulit, ano ba ang mga motibo, ang apat na motibo ng panahon ng Hapones? Magbigay niya, Marco? Ang papalawak ng Pagkakalawa ng teritoryo, dalawa, Gian? Kumalikas na yaman, kapalikas na yaman, ano pa? Pamilihan, magaling, Gerald, ano pa ang huli? Ang kanilang huli. Marco, sige nga. Kayo na sa inyo naman, Marco, Aligain. At sa patakaran, magbigay nga sa atin ng patakaran na ipinatupad ng mga Hapones. Gerald, pagkalit ng kalayaan ng mga pagsalita ay husay. Gerald, ano pa? Siyang yun, magbigay nga. Almen, patakaran, dinarakin natin sa tina, magbigay. Anong yung naaalala? Sino naaalala ng patakaran? Okay. Yung may paliwanag ang greater intention of prosperity is fear. Ano ba? Marco, sabihin mo nga lahat ng iyong natutunan sa mga patakaran. Ganap na? Pagputol ng ugnayan sa Estados Unidos o sa Amerika. Ano pa kami na inyong naalala, Kate? Ayan. Magaling, Kate. Mukhang handang-handa na kayo at natutuloy sa ating aralin o talakayan ngayong araw. Kaya naman, kayo ay aking ulit igugrupo sa apat na pangkat. Ito ang unang pangkat, ikalawa, ikatlo, at ikaapat. Maaari na kayo ulit magbilog. At ang inyong gagawin ay gawa kayo ng poster meeting. Yan, maaari na kayong magbilog. Bawat grupo ay gagawa ng poster meeting tungkol sa kalimutan ng mga hapon. Tingnan nyo nga ang larawan. Tingnan ng larawan. Ganito po ang poster making. Ganito po ang inyong gagawin. May bibigay po ako sa inyo mga papel at dito po kayo magsasagot. Kasama po nito ang rubric sa pagbibigay ng pudol sa inyong paggawa. Ito po ang inyong papel para sa pangkatala. Pangkat dalawa. 5 minuto lang ang ibibigay ko sa inyo sa paggawa. Ang isa ay nagbubuhit na, ang iba ay nagkukulay, at ang iba ay gumagawa na ng kanilang paliwanag. Paliwanag? Naiintindihan ba? Naiintindihan ba ng bawat grupo? Opo, sige na, mag-start na kayo. Magsimula na. 5 minuto lamang. Merong nagbubuhit, may nagkukulay na, at merong umiisip na ng paliwanag. Dahil pagkatapos niyan, kayo ay pupunta sa harapan upang ipaliwanag ang inyong mga binuhit. Gumawa po ng tahimik.
Kapag may naiguhit pa yung isa, magkulay na para mabilis ang gawain. Tulong-tulong po sa paggawa. Yung iba umisip ng paliwanag. Ulitin ko, 5 minuto lamang ang inyong oras sa paggawa. Kapag may naiguhit na, kulayan ng isang kasama para mabilis ang paggawa. Meron po ng 5 minuto, tapos at hindi, kayo po ay pupunta sa harapan upang ipaliwanag kung ang inyong mga naiguhit. Lahat po ng miyembro ay tutulong. Ganun po sa inyo. Kapag po may naguhit na, magkulay ng iba para makatulong. Bawat isa ay tutulong. Tandaan po, ito po ay may oras, kaya kailangan mabilis ang pagkilos. Muling 3 minuto para sa paggawa. Lahat dapat ay may kontribusyon. Kapag may natapos ng iguhit, kulayan agad ng ibang miyembro. Yung iba naman, umisip na ng paliwanag kung anong inyong ipapaliwanag sa inyong gawa. Kapag may naiguhit na, magkulay ng iba habang binubuhit mo yung ibang simpulo. Umisip ng paliwanag yung mga iba na hindi nakakaguhit. Huling 2 minuto sa paggawa.
ang inyong pagkilos, mayroong nagbubuhit, may nagkukulay, may nag-iisip ng paliwanag. Tapos o hindi tapos, sa pagtapos ng 5 minuto na nabanggit ko kanina, yan po ay inyo na ipaliliwanag sa harapan. Ayan, mukhang malapit na matapos ang pangkat 2. Ang inyo pong ilalagay dyan ay mga karanasan natin sa panahon ng Hapones. Panahon po ng Hapones. Diyan po makikita natin na kayang-kaya nyo nang ilapat kung ano ang ating napag-aralan sa ating talakayin. Huling 1 minuto para sa paggawa. Joby, umiisip na yata siya ng paliwanag para sa kanilang grupo. Habang sila ay nag-grupo, umiisip na ng paliwanag. Kaya ang pangkat 3, sila ay nagtutulong-tulong. May nagkukulay, may nagbubuhit, may nag-iisip ng paliwanag. Kayo husay ng pangkat 3. Tapos na po ang ating 5 minuto. Tama na po sa pagbuhit. Balik na po yung mga upuan sa dating pwesto. Bago po tayo magpaliwanag ng inyong mga gawa. Ibalik na po yung mga upuan. Nang tahimik, kumipuan ng inyong upuan. Wala po dapat ng ingay. Yan, i-ayos po natin ating upuan bago tayo magpaliwanag ng inyong mga naging gawain. Dahan-dahanin po ang upuan. Nasaan ang gawa ng pangkat 1? Maaari na kayo tumayo sa harapan at ipaliwanag ang inyong naging gawa. Pakibilisan, kapag tinawag ang pangkat, tayo agad. May 1 minuto lang kayo para magpaliwanag. Tayo agad, pangkat 1. Ipakita sa klase ang inyong gawa. Ipaliwanag. Sa isang pangungusap lang, ipaliwanag niyo yung inyong gawa. Tingin na po tayo sa gawa ng unang pangkat. Pinapakita nila na ang mga coin, kumuha ng mga ligas na yaman sa ating bansa. Bigyan nila ng 3 bagsak. 1, 2, 3. May na yung upo. Ang ikalawang pangkat naman, bihis tayo at ipaliwanag ang inyong magsagutan. Lahat po ng miyembro ay dapat na nasa harapan upang ipaliwanag ang kanila naging poster meeting. Tumingin po sa kanilang gawa. Ayos na po. Ipaliwanag na. Sa isang pangungusap lang. Tabanang mabuti at Jobel ang iyong gawa. Pakita sa klase. Ayan kay husay ng pangkat 2 dahil nasabi nila ang pag-alis ng influensya ng mga Amerikano. Bigyan nga ng 3 bagsak din ang pangkat 2. 1, 2, 3. Mari na kayo magsiupo. Ikatlong pangkat, tayo agad at ipaliwanag ang inyong gawain ginawa sa poster making. Isang pangungusap lamang ang pagpapaliwanag. Ayan.
Paliwanag na ipakita sa klase at ipaliwanag. Lakasan ang boses para marinig. Ayan, napakagaling din ng pangkat 3 dahil nasabi nila na pag igil sa kaunlaran ng ating bansa. Bigyan ng 4 na bagsak. Ano na kayong po at syempre, hindi magpapatalo ang pangkat 4. Punta sa harapan at ipaliwanag ang inyong gawa sa isang pangungusap lamang. Ayan, pumila ng maayos, pakita ang gawa. Ipaliwanag. Pagsakop sa mga kapulisan yan. Dahil nga kumakalabas sa mga punes ay kanilang pinaparusahan at kumantong sa pamatayan. Bigyan ng 2 bagsak ang pangkataba. Ayan. Pakipasa namin yung mga poster making. Asan ang inyong mga gawa? Ayan. At ngayon, nalapot nyo na. Titignan naman natin kung kayo talaga yung natutunan sa ating talakayan. Ilabas ang inyong sabot ng papel at pagkakaroon tayo ng pagkataya o gawain. Ito ay 2 gawain. Gawain A at gawain B. Pakibasa mga pagbuto sabay-sabay. Sulat ang Pilipino kung ang pahayag ay tama at ang UNESCO mali. Ayan, pakilabas namin yung sabot ng papel at dyan po ang sagutan. At ang gawain, dito pakibasa na rin ang ano to? Unan. Sabay-sabay. Unan ang sa ibaba. Sulat sa unang kolong ang mga patakaran ng mga hapon. Sa panahon ng pananakop sa Pilipinas at sa ikalawang kolong naman ay isulat ang inyong reaksyon o naging saloobin. Ayan, kayo lamang maibibigyan ng 6 na minuto. Sagot na lamang po ang inyong lalagay sa inyong sabot sa kwaderno. Dito po, sagot na lang. 6 na minuto ang inyong bibigay sa inyo. 3 minuto para sa gawain A at gawain B. Simulan na ang magsasagot. Kung ang pahayag po ay tama, Pilipino ang inyong susulat na sagot. Kung ito po ay mali, Hapones ang ilalagay nyo sagot. Magyari po ng 6 na minuto, tapos o hindi tapos, ipapasa po ang kwaderno sa akin. Maliwanag? Maliwanag po ba? Sige po, simulan.
Muling 1 minuto po sa pagsasagot. Ayan po, tapos na po ang 6 na minuto. Pakipasa na po ang inyong mga kwaderno sa akin. Ang pagpapasa mula sa gilid, papunta sa gitna, sa ulihan, papunta sa harapan. Ngayon na po, ipasa na po ang inyong mga kwaderno. Mula sa gilid, ipapasa, papunta sa gitna, at yung mga nasa gitna, nasa dulo, papunta sa harapan. Pero wala. Ipapasa na po, right? Right? Papasa po yung nasa dulo sa harapan. May tulungan niya ako sa pagtanggal. Right po. At syempre, gusto kong ilabas nyo ang takdang-aralin, kwaderno nyo at ay sulat ito. Ang inyong magiging takdang-aralin. Kayo ay, pakibasa na ng sabay-sabay. Lumikha ng isang Lumikha ng isang ilang kabanatan na may temang mga karanasan ng mga Pilipino sa panahon ng mga Komunis sa ating bansa. Yan po ang inyong magiging takdang-aralin na gagawin nyo sa inyong bahay. Sa pagbibigay po ng purpose, ito po ang ating mga magiging kabanatan. Okay na po ito. Mabilis lang. Hindi po, papayin na lang po. Isang minuto lang para sa pagkopya. Ayan, kung tapos nyo na pong kopyahin ang ating takdang-aralin, at dyan po nagtatapos ang ating talakayan ngayong araw. Paalam mga bata, maaari na kayong umuwi sa inyong mga tahanan. Pagkatapos ng inyong mga nagawin.